Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikadalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At nilinaw po sa atin ng pahayag ng Ebanghelyo mula kay San Juan na ang dahilan kung bakit naparito si Jesus, ang kaisa-isa at bugtong na anak ng Diyos, ay upang tayo po ay maligtas. Kaya sabi, no? Kaya ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. At ipinadala o ibinigay sa atin ng bugtong na anak para ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, tingnan natin mabuti sa karanasan natin, maging mismong si Jesus, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay dumanas ng napakatinding pagsubok sa buhay na kung tawagin natin kadalasan ay parusa ng Diyos o kaya naman pinababayaan tayo ng Diyos. Yun kasi yung madalas na pagtingin natin o pananaw natin. Dahil akala natin kapag nanampalataya tayo kay Kristo, wala tayong problema. Hindi tayo dapat nagkakaproblema. Hindi tayo dapat nagkakasakit. Hindi tayo dapat nauubusan ng pera. Kailangan ayos lang tayo. Hindi po sinabi dito na ang sino mang sumampalataya kay Kristo, walang problema. Ang sinasabi sa atin, ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mananatili tayong nananampalataya sa Kanya hanggang sa huli sa kabila ng mga pagsubok, problema na atin pong dapat na pagdaanan. Kaya nga dito, no, sa unang pagbasa, sa mga gawa ng mga apostol, ano bang ginagawa nila? Magpahayag ng mabuting balita. Pero anong ginawa sa kanila ng mga Saduseyo? Pinadakip, ipinabilanggo, pinahagupit pa, pinagbabawalan na magpahayag tungkol sa Hesukristo na kanila pong ipinakikilala sa mga tao. Nakukuha niyo po ba? Kasi yun nga, sabi ko, no? Ang pananaw natin, kapag nagsisimba tayo, kapag nagdarasal tayo, walang conflict sa buhay. Kapag nagdarasal tayo, nagnunubina tayo, ngayon, nubinaryo para sa perpetual health, kailangan lang natin talagang
magpakatatag sa ating pananampalataya kahit naguguluhan tayo sa mga nangyayari. Ang pangako sa atin, buhay na walang hanggan. At nakakamtan yan pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. So, sumasampalataya tayo kay Kristo, magugutom pa rin tayo. Sumasampalataya tayo kay Kristo, mawawalan pa rin tayo ng pera, mangungutang ka pa rin, magkakasakit ka pa rin. Pero muli, nawa, katulad ng mga apostol, kahit anong hirap na kanilang pinagdaraanan, mas nananatili silang panatag dahil alam nilang may pangako ang Diyos at ito ay kanyang tutuparin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Amen? Thank you.